Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po inyong likod at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag pong di umanong tagapagsinungaling nila. At tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. At tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news, mga kababayan. At ito daw po ang kanyang ibibigay na grado sa ating dating doon po sa tinatawag na presidente na bangag ayon sa kanyang ate. Ibibigyan daw po niya ng grado. At syempre, may banat din po siya sa mga politiko na hindi nagpunta sa SONA, mga kababayan. Hindi naman daw po kawalan. Yung mga hindi rumispeto daw po sa SONA sa amo niya, mga kababayan. At syempre, bibigyan din naman po sila ng grado. Kahit po siya, bibigyan po siya ng grado ng mga kababayan nating mga OFW sa Canada. Isama rin po natin yung grado na ibibigay sa kanya. Umpisahan na po natin. It was never a mini-trial. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Hindi ba yan sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos? Dahil absent lang sila, magkakaroon ng stability? Hindi. Ang importante dito, ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, Tingnan niyo po, pati ang Vice President ay kasama po kahit daw magpunta sa ibang bansa. Ano po pa ang klase? May napala po ba ang Pilipino sa SONA? Ano po ba ang mga achievement niya ng 4 na taon na naibigay na kaginawahan sa mga Pilipino? Ito naman po ang kanyang grado, mga kababayan, sa kanyang Pangulo. Bago po kami magpaalam sa inyo ng kung ibibigyan ko, ay ibibigyan ko na siya ng 100%. Eh ako mag-grade eh. But definitely, sa akin personal na kaalaman, dahil nakakasama natin ang Pangulo sa mga meetings at nakikita natin yung mga ginagawa ng Pangulo, bibigyan ko siya talaga. Sabihin natin ng mga 90%. Yan po, 90% ang grado kasi siya ay lagi nakakasama ng Pangulo at nakikita raw niya po ang ginagawang trabaho ng kanyang Pangulo. 100 to 90% ang ibibigay niya, mga kababayan. Pero ang mga Pilipino po, hindi lang po sa ating bansa sa Pilipinas, pati po sa labas ng bansa, pati po lalong-lalo po sa Canada, at nakita rin po natin kung paano po sila binigyan ng grado sa Japan, hindi po ba? Sa New York, sa USA, at dito ang huli ay binigyan din po sila ng grado sa Canada. Ito po ang bigay na grado po sa kanila pong napakagandang paglilingkod sa ating bansa. Lalong-lalo po dito sa tinatawag na tagapagsinungaling di umano. Ito po ang grado ng mga Pilipino sa kanya. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarto sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, Right, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha.
The Taluoy ang mga Pilipino. shame on you, Claire Maubos Anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, Anti-Claire, Anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Yan po mga kababayan, ang binibigay pong grado sa kanya kay Auntie Claire at kasama po ang massive korupsyon, sindikatong korupsyon, lalong-lalo po sa flood control. Kasama po ang kanyang amo. At lalong-lalo po siya, napakagagandang salita po ang ibinigay sa kanya, mga kababayan. Nakita nyo po, mahigit pa sa 100% ang ibinigay sa kanyang grado ng mga kababayan natin, mga OFW, mga nakatira na po o residential, mga kababayan, ang mga bayani nating OFW. At hindi lang po yan, hindi lang po sa labas ng bansa, ganyan po ang tingin ng majority sa kanilang mga Pilipino, lalong-lalo po sa ating bansa. Ang majority ng mga Pilipino, tayo po, mga kababayan, hindi po nga, isinasama na nga sila sa dasal. Hindi po ba, lalong-lalo po ni Miss Cara David, isinasama na nga sila sa dasal ni Miss Cara David, na sana po ay magkaubos at magkatodas na ang mga kurap at magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba yun ang dasal? Kaya dito po mga kababayan, nakita nyo po, ang kanya pong matinding sinasabing 100% na ubod ng galing ang ibibigay niyang grado sa kanyang Pangulo at ang kanyang pagbatikos sa mga politiko na hindi po pumunta at wala sa SONA. At pati ang Vice President ay kasama po sa patutsadya na. At ang tanong, may napala po ba? Pagka pumunta ka ba sa SONA, masusolusyon na po ba? May solusyon na po ba? At mapapakulong na po ba? Kinabukasan, dahil 1 taon na nakalipas, ang lahat po ba ng involved sa korupsyon? Lalong-lalo yung pumipirma ng budget, kaya po nagkaroon ng malawak ang korupsyon? Mapapakulong na po ba yon? Mananagot na po ba yon? Dahil nakita niya at alam niya na lumobo ang isang damukal na mga insertion at ang pera ng taong bayan ay nailagay pa sa mga unprogram. Alam niya yon, nakita niya. Pinirmahan niya. At alam niya rin po ang ilalagay niyang budget sa DPWH. Pinirmahan niya pa rin. Mga kababayan, mapapakulong po ba yan? May kahihiyan po ba yan? Kaya nga po, mga kababayan, tanga na lang at bobo at gago ang maniniwala na 100% raw po ang grado ng kanyang amo. Sa kanya siguro. Dahil una-una, napakalaki yata ng pakinabang niya sa pera ng taong bayan di umano. Ikaw ba naman? Opisina mo? Opisina nyo? PCO? Mahigit 2 bilyon pondo? Dinaig pa ang pondo ng isang Office of the Vice President na 800 plus million na napakaraming programa. Samantalang ito, mga kababayan, ang trabaho, unang-unang trabaho, manira, siraan at gumawa ng napakadaming fake news, di umano. Hindi po ba? Pero kay laki ng budget. Ikaw ba naman? Kahit 1,000%, pwede mong bigyan ng amo mo. Hindi po ba? Ng approval mo. Ng tiwala mo. Dahil sa napakalaking pakinabang na naihita mo yata. Lalong-lalo po, kasama ka pa yata ang male-maleta. Hindi kaya? Yan po mga kababayan. Ito pong tagapagsinungaling nila, mga kababayan. At tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. At reyna at nag-iisang reyna ng fake news ayon kay Atty. Roque. Yan po ang kanya namang banat at papuri sa kanya pong amo. At siyempre, ang banat at binigyan din po siya ng grado
ng ating mga bayaning OFW sa Canada. Hindi po ba? Malulutong na PI mang binigay na grado po sa kanya. Maraming salamat po mga kababayan at sana po ay patuloy po tayong magdasal at magsalita. Napaka-importante po ang ating dasal at tayo po'y magsalita sa ginagawa po nila sa atin. At syempre sama po natin sa ating mga dasal na sana po ay matuloy ang halalan sa 2028 at huwag po sanang manaig ang kanila pong pagiging greedy at sakim sa kapangyarihan. Baka po hindi matuloy ang halalan. Yan mismo ang sinabi ng Vice President dahil sa pagiging sakim nila sa kapangyarihan ay pwede po nilang gawin dahil nga po kontrolado po nila ang bansa. Hindi po ba? Kaya sama po natin sa mga dasal at panalangin po natin, mga kababayan, na huwag po sanang magtagumpay ang mga kasamaan na pinaplano nila sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong lahat na gusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa inyo po, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At shoutout din po at maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo lahat mga kababayan. Shoutout po sa inyo at God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw nating buhay. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.